Eh meron ano yan de facto na ngayon Joel kasi sa ngayon merong mga proposed bills na nagpapalawig talaga ng termino ng mga barangay officials. Gusto nga 6 years eh. Kaya nga eh. 4 years to 6 years ang gusto ng mga mambabatas natin. Ngayon ba Payag ka 3 doon? years lang sila? Oo. 3 years Payag lang. ka Ano? doon? 6 years ang mga barangay officials natin. Well, sinasabi, ganun din ang ating pananaw dyan, Weng. 3 years is short for a good Yes. public official, di ba? And 3 years is too long for a bad public official. Ano ba inefficient, no? Oo, kaya nga eh. So, ito, nasa linya na natin si Chairman George Garcia. Chairman, magandang umaga si Joel Siweng. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Joel Mamueng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Yung detalye po ng registration ngayon, simula po ngayon hanggang kailan to, Chairman? August 15 ba? Yes po. Yes po, Sir Joel. Ngayon po ang pagsisimula ng registration natin. Naiksi lamang po ito dahil para mapagbigyan naman yung mga hindi pa nakakapagparehistro para sa barangay and SK elections na dapat ay December 1 kung hindi ito mapopostpone. Ito po ay August 1 to August 10 lamang at ito po yung mangyayari sa lahat ng local COMELEC natin sa buong Pilipinas. Meron po tayo mga ibang lugar na sa halip na sa opisina ng COMELEC ay nasa mga malalaki pong gym o kaya sa mall para po mas komportable sa mga kababayan natin. Diyan po sa Metro Manila, maliban po sa mga opisina ng local COMELEC, meron po tayong registration din, special registration po natin sa mga ilang piling malls, sa ospital, sa mga sa paliparan, sa ating pong terminal ng bus, yung ating pong registration anywhere program, at meron din po tayong panggabi doon naman sa mga area kung nasaan yung mga call centers, ospital din, at doon sa mga malalaking terminal katulad ng bus terminal sa May Baclaran. Yung panggabi, Chairman, saan makikita yung mga registration booth niyan? Yes po, pwede niyo pong makita sa ating pong COMELEC website. Makikitingin niyo po yan. At actually po, kahapon pa namin ina-announce yung ating gagawin na registration anywhere, anytime, yung panggabi. Pero halimbawa po, dyan sa ospital ng Maynila, tayo po maglakaroon dyan ng booth na panggabi para yung mga pasyente o yung mga nagbabantay sa pasyente, mga doktor natin, mga nurse, pwede po magparehistro. Mamayang gabi po, dyan sa may Robinson, sa may bandang area ng Pasig, ay meron po tayong registration din dyan sa mga katabi nung ating mga call centers para pwede po sila magparehistro. Okay. Ito lang, Chairman, kasi alam ko meron tabak ni Damocles na nakatutok po sa ulo po ninyo. Dahil nga po, hindi natin alam, ano ba, matutuloy ba? Hindi ba mauudot yung aming paghahanda? Pero as far as yung paghahanda ng COMELEC ang pag-uusapan dito po sa BSKE, ano ba, medyo nag-aatubili ba tayo na igawing 100% yung ating paghahanda po rito ngayong merong pagtatangka na ito po'y ipagpaliban? Wala pong pahinto ang ating pong paghahanda, Sir Joel Mamueng. At sa kasalukuyan naman, wala naman tayong natatanggap na any information mula po sa ating palasyo na ito ay mabibito ng ating Pangulo o hindi ito magiging batas. So parang sa kasalukuyan, para magiging batas pa rin ito at mapipirmahan ng ating Pangulo anytime. Kaya lang, kahit po ito kasi ay mapirmahan ng ating Pangulo o sabihin na natin maging automatically batas sapagkat hindi napirmahan after 30 days, ay tatandaan po ng lahat, pwede pa rin po may pumunta sa Korte Suprema, i-question ang legalidad ng postponement at pag-fix ng term, and therefore kung kami po ay magpapatumpik-tumpik, baka bigla po tayo magulat na tuloy pala eleksyon sa December 1. Kung kaya minarapat natin magkaroon ng registration kahit na iksi lamang, dahil nga po lalo na yung mga botante na SK, yung 15 to 17. Pag nagkataon po, wala po tayong registered voters na 15 to 17 sa kasalukuyan eh. Kaya kinakailangan magparehistro po kami ng edad na yan. Pero yung ini-imprenta ba to, Weng? Yung balota? Kasi manual to eh. Mano ito. Yes. Baka kasi masayang naman yung ating pag-iimprenta ng mga balota. Mag-iimprenta na po tayo beginning last week po ng Agosto ng ating po mga balota. In fact, magpapa-filing tayo dapat ng candidacy second week going to the third week ng August para sa candidacy naman sa barangay at SK. Kaya nga lang po, siyempre hindi pa namin maisagawa yan dahil nga sa may iniintay tayo na ganito. Ngayon po, yung po mga balota natin, pang manual na halalan po yan. Susulat ng mga kababayan natin yung mga choice, yung pangalan ng mga kandidato nila at babasahin din po ito ng mano-mano. Ang ginawa po natin, yung mga i-imprenta natin na balota later ay hindi na po namin lalagyan ng date. Hindi namin lalagyan ng December 1, 2025
blanco na lang po yun, wala na po nakalagay, upang kung sakali bang ito'y ma-reset, pwede rin po namin magamit pa sa susunod na kung sa kailan man yan ito ipagpapaliban. Total manual yan. Wala kang i-consider na factor ng makina, hindi ba? Pero kahit i-imbak mo na matagal yung balota, pwedeng gamitin, Chairman. Pero yung pangalan ng mga kandidato, Yes po, Chairman, yes po. paano po yun? Wala po, yung pangalan po ay ano lang po yan, yung listahan nandiyan sa ating mga upuan kapag Yes. tayo ay mamimili at hindi po yung nakaprint yung mga pangalan Sulat sa kamay. balota. In fact po, Ma'am Weng, Sir Joel, maganda talaga sana sa mga darating pang panahon. Yung barangay SK sana maging automated na rin para po walang violence, mabilis at saka although napoproklama naman sa gabi yung mismong nanalo, pero siyempre iba-iba kasi kapag alam nila na segundo lang, minuto lang, napadala na kaagad yung resulta. Pero malapit-lapit na yung 30 days dun sa BSK postponement bill, di ba, Chairman? Kung hindi tayo nagkakamali, hanggang next week na po yung second week. Next week. Yung 30 days. Oo. Opo, next week po yung Ibig 30 sabihin, days. Kung pag saan ito ay... Maglalaps into law. Opo. Ma'am Weng, yan po ang magiging epekto kung hindi mapipirmahan ng Pangulo yung panukalang batas ng after 30 days mula nang ito'y matanggap ng kanya pong opisina. Wala po bang senyales na binibigay si Presidente sa inyo kung ano ang kanyang magiging desisyon dito sa panukalang batas na ito? As of kahapon, ito po ay yung opisina ng in charge sa legal ay matindi ng pinag-aaralan at kung hindi tayo nagkakamali base sa nabigay na info, ito'y dinala na mismo sa kanya para po officially niyang mabasa at nakita yung mga komento ng mga abogado ng palasyo. Okay, pero kayo po ay natanong, kayo daw yung nahinga ng posisyon ng Malacanang kaugnay po nitong postponement ng BSKE. Ano po yung, kung Yes, meron man, ano po ang sinabi ninyo? Sinabi po namin, Ma'am Weng, na talagang napakahirap din sa kalagayan naman talaga ng COMELEC. Naging honest tayo. Meron po kasi tayong Bangsamoro parliamentary election na napaka-importante kasi first time na may ganyang klaseng halalan sa Bangsamoro. Pero sinabi rin po namin na sa bandang huli, itong pagdidesisyon kung itutuloy ang isang halalan o hindi ay wala sa kamay ng Commission on Elections. Ito po ay nasa ehekutibo at lehislatibo. At kami naman ay tatalima kung ano yung sasabihin po nila. At syempre kahit ang Korte Suprema, kung sabi ng Supreme Court later ituloy o kaya ihinto, di ganun po. Kami po ay tutuloy o ihinto. Kaya lang po, take note, habang naghahanda ang COMELEC, meron po tayong napoprocure o nabibili ng mga kagamitan na later on, Sir Joel Mamweng, ay pwede pong hindi magamit, mag-expire. Halimbawa po, indelible ink. Yes. Pag po tayo bumili ng mga ganyan, nag-expire pala indelible ink. Opo, pwedeng matuyo o kaya po yung mag-iba yung quality. Sa halip na merong tinta na nalalagay, nagiging invincible yung kulay doon sa mga kuko natin. O kaya hindi na ako natatanggal, parang patay na kuko natin. Mag-magic. Chairman, magkano yung nagagastos niyo sa preparasyon po para sa BSKE? Hindi pa po ganun kalaki sapagkat pagka-procurement kasi, Ma'am Weng, Sir Joel, hanggat walang delivery, wala naman po parcel or initial payment. Pero siyempre, yung mga tauhan namin ngayon, nag-overtime na po yan dahil nga sa medyo mabigat na paghahanda ito. Yun po nang initially ang mga nagagastos natin. Doon sa mga pagbili ng mga gamit, papel, ballpen, envelope, etc., hindi pa po tayo gumagastos ng ganun kalaki. Pero may nakatono na kayong pondo, di ba? Yes. Magkano nakatono yung pondo dyan? Opo, ang ating pong budget para sa Barangay SK election ay 11 bilyon. Subalit tayo po inabawasan ng 6 na bilyon kasi para sana sa pag-improve or increase ng honoraria ng mga guro. Kaya po yung in-increase na honoraria ng guro ng national and local elections na across the board na 2,000 ay wala po sa Barangay SK elections. Ang pagboto po sa Barangay SK po natin ay alas 7 ng umaga hanggang alas 3 lamang ng hapon. Yan po yung nakalagay sa batas, hindi po hanggang alas 7 rin ng gabi. Subalit, yung pong early voting hours natin, yan po ay atin ng pananatilihin. So, meron pa rin po tayong alas 5 ng umaga hanggang alas 7 para sa nakatatanda may kapansanan at nagdadalang tao. Napatunayan ba noong nakarang eleksyon na effective yung early voting, Chairman? Nabawasan ba ng malaki yung mga nasa vulnerable sector na humabol doon sa 7 a.m. to 7 p.m.? Ma'am Weng, 4.3 million po ang mga kababayan natin na nag-avail o bumoto sa early voting natin. 4.3, in fact po nagre-reklamo. May mga reklamo kami natanggap, napaka-exceed daw po ng 2 oras. Kasi daw po, pag habang nakapila sila, bigla nang dadagsana yung pagboboto naman ng alas 7. And therefore,
therefore parang ang nangyayari, nauunahan pa sila ng mga dapat na pang 7 o'clock. Kaya lang po, siyempre hanggang 5 to 7 lang po dahil naaawa naman tayo sa mga guro. Nakalimitan pag 5 to 7, alas 3 ng madaling araw nagre-report na, naghahanda. Inihahanda mismo yung classrooms. Okay. Yung tanong ni Joel, bakit pwede ba chairman na alam ko batas ang kailangan gawin dito. Yung pagsamahin na lang yung eleksyon ng Kaya ba isabayan sa national, midterm? local, tapos barangay elections. Kasi para naman silang politiko eh. Wala na yung apolitical sense ng nasa barangay level eh. Para siyang hirap na lang Correct, ba, Chairman? oo. Kaya ba yun? At isang gastos din Yes. po. Gastos Ganun. na, oo. Kaya Tapos na po, lahat talaga automated. napakahaba ng balota po natin aabutin, Ma'am Weng, Sir Joel, at syempre mga pagpipilian ng mga kababayan natin, medyo madami-dami. Pero syempre kung gano'n na nga rin ang ating ginagawa sa presidential election nga, may president, vice president, hanggang sa sangguniang bayan din eh. So yan po siguro talaga ang pinaka-essence talaga dapat ng tinatawag na synchronization ng halalan para isang gastusan, isang pamimili at sabay-sabay yung pagsisimula ng mga termino. Tama yun. So okay Tapos kayo doon. i-automate na rin, no? Oo. Lahat na. Ay, okay po kayo. tayo doon. Okay po tayo doon kasi po isang paghahanda lahat ng yan. Alam niyo po kasi ang isang barangay SK election mas violente kaya siyan dahil mas Totoo. magkakapit bahay, Oo. kakakilala, magkakaibigan, magkapit pa Mag-anak. nga minsan. Opo, samantalang kung may kasamang national and local, yung pagpoprotekta natin sa mga kababayan natin ay maigting and therefore mas maiiwasan yung violence at saka yun nga, mabilis ang resulta kapag automated ang barangay. Gusto ko lang malinaw, ano ba yung rational? Bakit hiniwalay pa yung barangay do sa iba nating halalan, Chairman? Ayun po, hindi ko rin po alam yung wisdom nila nung maipasa yung synchronization. Oo. Pero ako po talaga naniniwala na tama po kayo, mapag-aralan na sana. Na pagsabay-sabay na ang lahat. Total, ang magkakaiba na lang naman po dyan, kung sakasakali, ay yung mismong termino ng mga uupo. Siyempre, halimbawa po, yan lang siguro po ang kadahilanan, Ma'am Weng. Katulad ng proposal ngayon na ipagpaliban ng barangay SK, magiging 4 na taon na po ang termino nila. Kung magkakaganon po, 4 na taon at napospon ng eleksyon, magiging November 2026, ang susunod na halala na po, Ma'am Weng, Sir Joel, ay 2030 na. Ang susunod nating eleksyon ay 2028. And therefore, hindi makakasabay ang barangay SK sa national and local elections ng 2028. Siguro unahin muna natin yung mga panukala na hahabaan ba yung termino ng mga barangay officials para alam natin kung saang eleksyon sa isasabay. 'Di ba, Chairman? Mahirap yung sa susunod isususpend mo na naman, ire-reset mo na naman dahil may pagbabago po sa termino. Overstaying na nga po. Iba may apo na SK. May apo na. At saka siyempre po, Sir Joel, Ma'am Weng, yung argumento na nagagamit halimbawa yung mga opisyalis ng barangay sa pamumulitika naman kapag hindi kasabay ng national and local election. Okay. Pwede bang pagputol-putulin yung balota? Gawing 1, 2, 3 pahina? Kung sinasabi niyo medyo hahaba pag nagkasabay-sabay, synchronize po yung mga eleksyon na yan. Hindi po ba nagkaroon naman tayo ng halalan na ang naibigay ay 2 balota? Isang balota. Kahit nga po sa barangay SK. Sa barangay SK, 2 balota pong binibigay natin sa SK na 18 to 24 years old. Kasi binibigyan natin ng SK na 18 ng balota para sa sangguniang kabataan at isang balota rin para sa barangay election naman. So 2 po yun at nagiging maayos naman po yung 2 natin. In fact po, nung nag-pilot test tayo ng automated barangay SK sa Dasmariñas, Cavite at dyan sa Quezon City, 2 balota pong binigay natin sa 18 to 24 years old at nabasa po na maayos yung mga balotang yan. Yun naman pala. Ulitin lang natin, Joel, yung registration po, August 1 to 10 or 15? August 1 to 10 po, To 10. Ma'am Weng. At doon po sa Metro Manila ay meron po tayong Registration Anywhere program sa mga ilang piling lugar at ito po itatagal lamang hanggang 7 ng Agosto upang ma-process namin mapadala yung mga results. So, hindi na po kami tatanggap ng barangay certification. Naaabuso po yan napupolitika. At hindi rin po kami tatanggap ng mga sedula. Pero pwede po ang kahit na anong government-issued ID, SSS, PhilHealth, BIR, NBI, kung meron mang picture, basta may address. At siyempre sa mga estudyante, kahit po yung student ID nila. Kung sedula lang ang dala at barangay certification, wag na silang pumunta. Wag na silang magparehistro, Chairman. Sure po ako na hindi po kayo tatanggapan sapagkat ayaw po natin na ito'y inaabuso, yung pala naman hindi mga taga dyan. So dapat po meron kayong pagkakatira sa lugar ng 6 na buwan dyan sa lugar kung
saan kayo boboto at 1 taon dito sa Pilipinas bilang isang citizen na boboto sa isang halalan. Paano po doon sa mga tao na wala talagang government-issued ID? Pwede ba barangay ID, Chairman? Anong pwede doon? Pwede po namang, Sir Joel, basta po pwede rin magsama ng isang person of sufficient discretion na magsasabi. Yung po kasi pipirma ng parang affidavit na available na sa ating pong registration site na nagsasabing talaga nagpapatunay na siya naman ay taga dyan. At tatandaan po ng lahat na mag-a-apply ng registration. Hindi naman po automatic na porket nag-fill up kayo ng form na isubmit sa local COMELEC, na picturean kayo, nakuha na signatures, fingerprint, ay registered voter na kayo. Kayo po kasi ipapaskill pa yung mga pangalan and therefore pwede pang questionin, i-object, i-oppose ng isang registered voter ang pagpapa-apply nyo sa voter. Baka sabihin, kahapon lang lumipat yan dito Magpaparehistro na agad sa barangay na ito. Yung pala, pamangkin ni Kapitan. Pampadagdag ng boto. Diba, Chairman? Alright. Anyway, Chairman G, mag-ingat ka. Salamat. Salamat po.